Mapahirapan mo lang sarili mo. Totoo. You are more than that. Always remember that. Oo, know your worth. Hi everyone, I'm Nicole. So yun, malapit na Valentine's Day. May mga plans na kayo? Sino kasama nyo? Share naman kayo dyan sa comments. Sa akin is, kasama ko yung parents ko this Valentine's Day at tapos kakain kami sa labas. So doon kami magsa-celebrate. Ito yung mga panahon na Valentine's Day. Naalala ko tuloy yung high school at saka college times ko. Ito yung panahon na maraming nagbebenta ng mga bouquet sa labas ng eskwelahan. Like, grabe ang dami. Tapos makikita mo yung mga display ng mga flowers. Napakaganda yung mga arrangements. Then, ikaw naman, titingin ka ng tingin dyan. Oh, like, oh, ang ganda ng bulaklak. Sana makatanggap ako. Sana all. Ganon, di ba? Tapos, kapag lunch break na or recess, makikita mo na yung mga couples, yung mga magjowa na, oh, ang cute. May dala-dala na yung bouquet ang babae. May pa-flowers na, may pa-ganon-ganon. Mapapasana all ka na talaga. So, sa video na to, theme natin ngayon is love. Kasi malapit na yung Valentine's Day. May na-encounter kasi akong video kay Stel na nagchikahan sa TikTok live about love. So, yan yung i-react natin. So, let's start? How to unlove someone? Wow, grabe ng tanong, oh. Actually, mahirap kasi hindi naman natuturuan yung puso. Seryoso, totoo yan. Yung natutunan ko. Hindi naman natuturuan ng puso. Kasi you can never unlove someone. Na talagang nagkaroon ng impact sa'yo. Yes, Oo. yung wag mong pilitin, yung nanonood ka masyado ng pelikula. Walang ganyan, che. Hindi mo ma-unlove Ala, yan. totoo. Oh, totoo yan. Like, ang hirap i-unlove yung tao, lalo na if nag-end kayo in good terms. Kasi kahit sabihin mo sa puso mo na, wag na natin i-love to. Titibok yan eh. Siguro sa utak, oo, kaya mo sabihin, utak, hindi na natin to ilalove ha. Pero puso, hirap yan eh. Especially yun nga, sabi ko kanina, especially if nag-end kayo in good terms. Walang ganyan, che. Hindi mo ma-unlove yun, dahil. Oo, huwag maniwala sa mga fairy tale shebang. Shibangs. Diba? Kasi, pag mo unlove yun, napasaya ka naman niya. Yung at that time being, nagawa niya yung purpose Oo, niya. sa buhay lalim. mo. Hindi yun nga, hindi ko nga nagigets ko naman yung iba, bakit nila nagiging hate yung ex nila. Iba yung unlove, iba yung forget. Oo. Yung forget, kalimutan mo, pero yung unlove, Kasi, oo nga, kung yung tao naman yun, naging masaya ka nung mga time na magkasama kayo. So, bakit mo naman siya i-unlove kung nagawa naman niya yung purpose niyang pasayahin ka? Ayan, pause ako dyan. Ako, I believe, Miss Universe, really, seryoso. Naniniwala ako na may mga tao talaga na dadating sa buhay mo kasi may purpose. Whether yung purpose nila like heartbreak or masasaktan ka, bigyan ka ng lesson, papasaya ka, or bigyan ng inspiration, may mga purpose yan sila. And if ever dadating sila sa point na aalis sila, then hayaan mo. Kasi yun nga, people come and go. Kung sino para sa'yo, magsistay yan. Siya i-unlove kung nagawa naman niya yung purpose niyang pasayahin ka. ibig sabihin, pag pinipilit niya pang unlove, hindi pa siya talaga nakakamuko. Oo. Diba yung kilala kung may nagawa talaga sa yung yung sobra-sobra na talagang life and yung So, yung parang nag-e-end kayo in bad terms. yung sobra-sobra na talagang life and yung parang ganun. Hindi mo naman matuturuan yung puso mo kasi nagmahal ka rin naman. Ano pa pag na-inlove? Wait lang. Ang gwapo ni Stel nun. Like, ang hot niya dun. Sorry, na-distract ako. Hindi ko nabasa nung sinabi niya. Nagnanod lang ako. Gwapo. Ayun, Nagmahal ka rin naman. Oo, nagmahal ka. Ano pa pag na-inlove sa same gender pero kaibigan mo siya? Ay my God! Alam mo, madali naman sabihin ako. Oo. Pero minsan, mahirap magsalita. Lalo na kapag matagal kayong magkaibigan. Kasi masasayang yung friendship. Yun Oo. Pag ready ka, ay turo sa akin ni Miss M to, na isang trans woman. Sabi niya, pag umamin ka, be ready for the consequence. Oh, totoo yan. Mapa-same gender man, mapa-opposite gender man, if gusto mo umamin, ready ka sa consequence. Ready mo i-risk yung friendship nyo. At hindi lang yung friendship yung ma-risk mo, like,
Like, ready ka ma-face yung consequence na magka-acquiredan kayo, ready ka ma-face na ma-reject ka, ganun. Dapat mentally, physically, spiritually, intellectually prepared ka talaga if aamin ka. Pero ma-feel mo yan if may something kayo or kapatid lang ba talaga turing niya sa'yo. Like, sa haba ng panahon na nagka-friends kayo, malalaman mo yan. May gut feeling tayo Pwede mo rin naman itry na pasimple lang na tanungin mo sa kaibigan mo, sa palagay mo ba, yung mga gwapong katulad mo, magugustuhan ba ako? O, diba? Pwede mong pagawin yung mga style, diskarte lang yan. Pero yun nga, in the end, dapat ready ka to face the consequences. Pag umamin ka, be ready for the consequence. Parang it's a risk Oo, to kasi it's a take. yes or no. Walang but. Oo, no What buts. maybe, no yun. Oo. So, aminin mo kung kaya mo, pero mag-ready ka. Pero marami pa rin cases na, for example, lumamin sila sa best friend nila. Pero after nun, kahit na-reject, best friends pa rin. Oo. Meron gano'n, May mga gano'n, may mga Pero gano'n. for sure, meron pa rin, ano yun, affected. Ako kasi hindi ako naniniwala sa same gender or kahit ng opposite gender na mag-best friend, babae at lalaki, babae, lalaki, na wala nagkakagusto. Meron talagang isa dyan may nararamdaman. More often than not. Ayun nga, it takes courage nga para umamin ka. Actually, True. kahit di naman same-sex Kahit opposite, minsan nakakatakot din umamin Kasi lalo na pag best friend mo, tapos sasabihin mo. Pero sabi nga nila, pag love, is it worth the risk? O yun Kasi nga, yes, nasa sa'yo na yan. Go for it. Anong ideal mo sa girl? Ayan, totoo. Nasa sayo na yan. If willing ka ba mag-risk, if willing ka ba to face the consequences, nasa sayo na yan. worth the risk? O yun Kasi nga, yes, nasa sa'yo na yan. Go for it. Anong ideal mo sa girl? Actually, parang lately nga, natutunan ko, parang hindi naman, for me lang parang hindi naman kailangan laging may ideal. Kasi at some point of your lives, ang makakatuluyan mo rin naman, yung hindi ideal for you. Hindi ideal kasi yung parang being ideal is a process too. Ayun na, It's ayun ideal na. kapag Hindi rin naman siya ideal sa'yo kasi as time goes by, pagka nagkakilala kayo at nire-respect yung isa, for example, yung ayaw niya, hindi mo gagawin yun. Yung gusto mo sa kanya, yung gusto mo sa isang tao, i-apply niya sa sarili niya. Hanggang sa dumating yung panahon, na magiging makikita mo, nakuha niya na yung ideal person. Nakasa-start naman, kaya nga merong word na getting to know each other. Kasi doon mo malalaman kung ano yung ayaw ng tao, ano yung gusto ng tao. Kaya mag-a-adjust ka for that gusto person. mo rin. Kaya naman, at pagka sa tagal ng panahon, magkaka-adjust na kayo together. Hanggang sa makikita nyo na yung bawat isa yung idea para sa isa't isa. Hindi forget, for example, Ay, ayan na, hindi na ako nakapost kasi na attention ko. Ang ganda na pagkasabi ni Stel at napakatalino talaga ni Stel. At totoo naman, may process yan na magiging ideal person para sa taong yun. yung iba sinasabi, ano yung ideal, sasabihin, parang, Ayoko na agad. oo, tapos pag hindi pasok sa ideal, ayoko na agad kasi hindi yan yung ideal ko. Paano pala kung, diba, paano kung kayo pala yung nakatadhana, gano'n, or parang may something pala in the future na hindi mo lang siya kinilala masyado. Paano mo malalaman kung para sa iyo tao? Hindi mo lang malalaman. Hindi. Hindi mo malalaman. Hindi mo mamalaman. Kasi sa totoo lang, may mga times na masasabi mo, para sa akin itong tao na to, pero sa dulo, hindi pa. Ito, ichichika ko. I mean, totoo naman, hindi mo malalaman if yung tao ba yun is the one for you. Ako nga noon, akala ko yung ex ko is the one sa akin. Pero ending, hindi pala. So, hindi mo talaga malalaman. May nakikita ko sa TikTok, favorite ko talaga to, yung tinatawag na invisible string theory. Alam nyo ba yun? If hindi, isi-share ko sa'yo. Pero maraming stories ganito sa TikTok. As in, goosebumps talaga ako pag nababasa ako ng mga invisible string theory. So, ang sabi ng invisible string theory, yung tao para sa'yo is andyan lang sa palibot mo. Pero, hindi mo napapansin kasi hindi pa pinapakita sa'yo. May story na naalala ko about invisible string theory. Totoo to, real life to. So, mag-asawa na sila. Then, binalikan nila yung mga baby pictures nila doon. So, na-discover nila yung the time na bunyag nila is, yung both families nila is magkatabi nung bunyag.
So, may picture si girl na andito yung family nila at tapos andito yung family ni guy. Tapos, may picture rin si guy na andito yung family ni guy, andito yung family ni girl. Like, parang same talaga na instances. Napaka-amazing. Tapos, bunyag yun ha. Yung parang literal na 1 month pa siguro sila nun. So, yan yung mga examples ng invisible string theory. So, ayan. Binyag. Bunyag, binyag. Binyag. Oh. Binyag pala guys. Sorry, Bisaya man din ang bunyag din, no? Binyag pala, binyag. Yan, bunyag. Sorry ha. Bunyag is Bisaya man good. Binyag. Ibig ko sabihin, binyag. Ayan, sinabihan ako. Yan yung naging invisible string theory nila. Tapos may isa rin, naalala ko sa sitcom to, yung Big Bang Theory. Maganda yun. Wait lang. Hanapin ko sa TikTok para ma-explain talaga ng further yung invisible string theory. Wait lang. Ayan, ito. So, sabi dito, sa hindi nakakapanood ng Big Bang Theory, yung pangalan ng girl is si Amy, tapos si guy is si Sheldon. So, dito sa scene na to, wait lang, on tayo ng brightness kasi napaka-dilim. Ayan. Si girl dito, may jowa siya dito na time. Pero andito sa restaurant. Kasama niya, jowa niya dito. Hindi lang pinapakita. Pero sa likod, ayan, sa likod, nakikita mo yung naka-orange. Si Sheldon yan. Yan yung parang example ng invisible string theory na nasa palibot pala ni girl yung mapapangasawa niya. Pero, hindi pa pinapakita. So, si Sheldon and Amy sitting this close to each other without knowing what the future holds for them. Kasi, sila yung nagkatuluyan dito. Yan yung mga examples ng invisible string theory na, ewan ko, nagagandahan talaga ako. Kasi, you'll never know, andyan na pala sa paligid mo. You'll never know, andyan pala sa kanto. Diba? Hindi pa lang pinapakita sa'yo kasi hindi pa the right time. Times na masasabi mo, para sa akin itong tao na to, pero sa dulo, hindi pala. Mag-aantay ka lang sa tamang, kasi naniniwala ka sa kasabihan na, Ito. yung taong para sa'yo, nandyan lang sa tabi-tabi. Hindi lang, may sinabi sa akin eh, parang may natutunan ako parang, yung ina-expect mo, gusto mo nasa harap mo, pero hindi mo alam, yung taong hinahanap mo pala, nasa harap mo lang, iniitsapwera mo kasi sa iba ka nakatingin. Parang ganon. Paano daw pag yung crush mo may jowa na? Hindi, huwag mo nang anuhin. May jowa na pala eh. Oo nga, wag na. Pero, lang, inspiration. Oo, true yan. If yung crush mo may jowa, distansya ka, ha? Like, totoo, sabi niya, igawin mo inspiration. Pero, ang hindi pwede is, gagawa ka ng moves, yung parang magpapansin ka, magpa-flirt ka, para mapansin ka ni guy or ni girl. And that's a no-no talaga. Ikaw yung red flag, ah. Huwag mong gawin yan. Kasi, respeto sa sarili mo, sa worth mo, respeto sa tao, at respeto sa kanilang relasyon. So, ayun, if may relasyon na sila, yung crush mo may jowa na, distance, inspiration mo na lang sila. Okay? May jowa na pala eh. Pero okay lang magka-crush. Pero, lang, inspiration. Pero other than that, pag yung crush mo may jowa na, be happy na lang. Gawin mo na lang siyang inspirasyon. Paano kapag pinaglaruan ka, tapos mahal mo na? Kung alam mo, maglalaruan ka kapag nararamdaman din ng naglalaro sa'yo Na pumapayag ka. Pwede ka mapaglaro. Dapat hindi kayo pumapayag na gano'n. Oo, totoo. Totoo yung sabi. Huwag kang papayag na paglaruan ka. Ako, if may naglalaro sa akin, yung parang pinaglalaruan ako automatic babay ako. Huwag mong sayangin oras mo sa ganyan. Pumapayag ka. Pwede ka mapaglaro. Dapat hindi kayo pumapayag na gano'n. Basta pag feeling nyo na paglalaruan na kayo, alam nyo na yung gagawin nyo. Siyempre, papayag ka bang laruin ka ng isang tao? Unless. Always remember your worth. Oo, know your worth. You are more than that. Always remember that. Ano to yung situationship? Ano yung situationship? No label? Walang label pero may something? Magkakasakitan. Oo. Sa panahon ngayon, mahirap pang walang label. Actually, true. Nung nalaman ko, yung situationship. Yung first time ko narinig yung word na situationship, sabi ko, ano yan? Anong klaseng, relationship? So, ayun, napasearch ako sa Google. What is situationship? Tapos, sinabi sa akin sa Google na, ito yung klaseng relationship na walang label. Like, Pwede ba yun? Hindi. Damit nga, lahat ng damit may label. Relasyon pa kaya? Dapat may label. Magkakasakitan. Sa panahon ngayon, mahirap pang walang label.
Pumunta ka nga lang sa supermarket, tapos may gusto kang bilhin na walang label, wala yung price, di ba? May Oh, so, totoo. isipin mo na lang sa tao, pag wala kayong label, ano makikita mo? Dapat, huwag kang papayag na walang label. Know your worth. Yun ang word ngayon. Oo, know your worth. Kung hindi At saka i-add ko sa know your worth is protect your peace as well. Protect your heart, Diyos mio. Protect yourself. Yun ang word ngayon. Know your worth. Kung hindi ka mabigyan ng label, I'm sure, kaya niya gawin niya sa iba. Still, bakit ayaw mo pa mag-girlfriend? Ito ba nakikiaga? Hindi naman sa ayaw, hindi ko lang siya pina-prioritize ngayon. Wala pa siya sa isip ko. Mas gusto ko mag-ipon para sa pamilya. For the future, for the goodness of my pamangkin. Paano kung may feelings kayo sa isa't isa pero may hang up pa siya sa ex niya? May mga feeling. May feelings pa. Alam mo, mapahirapan mo lang sarili mo. Totoo. Ito tatandaan nyo, wag mo ilalagay ang sarili nyo sa sitwasyong hindi nyo kayang i-handle. Oo. Yan, makinig kayo, Cristel. Huwag mo ilagay yung sarili mo sa posisyon na hindi mo pala kaya, na mahihirapan ka at ikaw yung dihado sa huli. Kasi, ikaw lang yung masasaktan. Ang sarili nyo sa sitwasyong hindi nyo kayang i-handle. Dapat i-serve mo yung Huwag mo ilalagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na ikaw lang rin naman ang may hirapan sa dulo. Sa dulo. At saka tandaan niyo yan, pag grand prize ka. Oo. Ikaw tayo maging consolation prize. Find the second place. Ikaw ang trophy. Hindi ka runner-up. Ang pumapayag maging consolation prize, never nagiging grand prize sa mata ng ibang tao. At sa sarili mo. Panandali ang aliw lang yan. Hintayin mo yung tunay na pagmamahal. Oh. Ayan, wait kayo sa true love, guys. First option kayo. Hindi talaga option. First choice kayo. Hindi kayo option. First choice kayo. Priority. Ayan. Ikaw lang, walang iba. Walang options. First choice. So, yun na siya, guys. Yung Love Talks with Stel. So, in the end, no, sa lahat-lahat ng na-discuss, ang ganda ng mga questions, no? At tapos yung conversation naging deep talaga siya. Yung parang marami kang mapupulot na lessons. Pero talagang ikikip mo sa mind mo is know your worth, protect your peace. Kapag pinaglalaroan ka, alam mo na anong gagawin mo. At hindi ka option. Ikaw yung first choice. Ayan. Lagi mong tandaan yan. Pero in the end talaga, know your worth talaga. Self-love talaga, yung importante. Dapat mahalin mo muna yung sarili mo before loving others. Alam mo, actually, natuwa ako sa video na to kasi feeling ko parang nagchichikahan lang tayo with Stel, no? Yung parang mga barkada lang nasa coffee shop or nasa vidco lang na, nagchichikahan about love, yung mga nagbibigay ng mga advice, yung ganun, ang saya. Ayun, naaliw ako sa video na to at saka sa pag-react natin. So, that's it for today, guys. Hope na enjoy kayo sa ating video talking about love with Stel. Ayan, I do hope na marami kayong lessons na pupulot dito. So, I'm Nicole, and don't forget to like, comment yung mga suggestions or yung mga songs or yung mga videos ba na ating i-react. And also, don't forget to subscribe! See you in the next video! Bye! Ayun pala, sa mga yung may crush na may jowa, isang song lang nasa isip ko. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Diba? Bye!